Bali ito na siya mga katunying, yung ating darak na nasa lagayin. Tapos kapag ka ano na, sasarado na natin to. Oh, di ba? Nila. Ay. Huwag kayong mag-alala mga katunying dahil hindi naman yan mamamatay. Ginagawa natin to para yung nutrients na mapupunta sa mga sanga na to ay mapupunta na lang dito sa sanga sa taas. What is up mga katunying, magandang umaga sa ating lahat. At syempre welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon lang pala kayo napadpad sa aking YouTube channel mga katunying, inaanayan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At syempre for today's video mga katunying, another day, another vlog na naman tayo dito sa ating garden. At gagawin na naman natin ang ating mga daily routine. At meron tayong isang good news dahil meron na tayong box mga katunying. And meron na tayong box na gagamitin natin sa ating mga kamatis. Ngayon mga katunying, masasalba na natin sila kapag umulan. At nakagawa na din tayo ng DIY nating storage box para sa ating darak. Ayun mga katunying, gagamitin na natin, isasali na natin yung darak natin ngayong araw. Ito ang isa sa project natin mga katunying, isalin ang darak para hindi lang nakasako at hindi siya na ano mga katunying, na ano ng ulan. Kaya dadali na natin doon at gagawa pa tayo ng sisig mga katunying. At syempre gawin natin ang ating daily routine. Kaya simulan na natin mga katunying dahil ngayong araw ay limitado na naman ang ating oras. Let's G. Bale isang problema na naman ang may solusyon mga katunying dahil meron na tayong box na paglilipatan ng ating mga kamatis. Pero hindi natin maililipat ngayon mga katunying dahil limitadong oras natin at gagawa pa tayo ng ating sisig. At syempre ang ano natin ngayon mga katunying, ang daily target natin ay gagawa tayo ng akyatan nito mga katunying. Kahit hindi natin matapos, ang importante ay masimulan natin. Gagawa tayo ng akyatan ng gundol yan kasi mga katunying, kaya gagawa natin ng akyatan. Kaya ayun mga katunying, simulan na natin. At silipin muna natin yung ating mga alaga kung meron silang ibinugang itlog. Tingnan natin, silipin natin dun sa kabila. Baka merong ligaw na itlog. Hello. Wala mga katunying, wala silang itlog ngayon. Ito mga pato. Oh! Astig yun oh. Nakaakyat. So tataasan natin yung sarado dyan mga katunying dahil nakakit yung isang manok. Kailangan din makakit yung mga manok mga katunying. Kaya ilipat na muna natin yung darak, you know, sa ating DIY na box. So mga katunying, ang ating DIY. Sana magkasya. Doon. O diba? Hindi mas safe siya tignan mga katunying. Hindi muna natin sa kayo show. Bali ito na siya mga katunying, yung ating darak na nasa lagayin. Tapos kapag ka ano na, sasarado na natin to. O diba? Tapos meron din siyang hawakan, isasarado din natin. Ay, bubuksan, sara, buksan, sara. Kaya syempre gagawa na tayo ng ating sisig mga katunying, ng mga testing na. Pero syempre ilalagay muna natin dito sa, titipin natin yung sa. Syempre ilalagay natin dito sa loob ng ating
mini warehouse to para safe. Kasi baliktad. Dapat yung bugasan niya nasa yan. Yan. O diba? Sasara natin to. Tapos ito naman, tanggalin natin sa plastic. And then magagamit kasi natin itong sako mga katunying. Yun. So gawa muna tayo ng sisig mga katunying. Kuha tayo ng banana. Bali, konti lang pala yung gagawin nating sisig mga katunying dahil para lang sa mga pato. Yung ating mga manok ay sinali na natin yung iba pang manok at pigs yung ipapakain natin. Para mas lalong gumanda yung kanilang pangangatawan. Siyempre, isuot na ang pangmalakasang gloves. Kukuha lang ako ng saging mga katunying. Ayun. Ito ang saging. Wow, saging. Simulan na natin. Mahaba yung ano natin ah. Hindi na tayo nakagawa kahapon mga katunying dahil pagod na din tayo. Kaya ngayon na lang tayo gagawa. Mamayang hapon mga katunying gagawa na ulit tayo. Balik gabi na yung paggagawa natin ito. Natin, sangkala natin. Ito naman ay para naman tumama yung hapon mga katunying. Ito na yung ating nagawang sisig. Kaya lalagyan na natin ito ng darak mga katunying at nang malagyan na natin ng tubig at may serve natin. SG. Siyempre kukuha tayo ng darak dito sa ating lagayan. Bubuksan lang natin yan. And then, kukuha lang tayo ng dalawang takal. Ito yung takalan ko pala mga katunying. Dalawa lang yung nilalagay ko. At minsan dalawat kalahati ganun. Tatansyahin lang. Kung kulang pa, ilagyan natin ng kalahati. Ayan. Then isara ulit natin. Yun. Effective din naman yung ano natin mga katunying DIY natin. Kaya ayun. SG. Lagyan na natin ng tubig para mabilisan. Lagyan lang natin ng tubig mga katunying. Uy. Tapos mekos na natin. Ito lang mekos part mga insan.
Yun. Nasugas na tayo. And then iserve na natin agad mga katunying dahil limitado yung oras natin. Pasok na tayo doon. Dahil excited ng ating mga manok. Siyempre unahin natin yung ating mga manok, kaya dadali natin tong kanilang feeds sa loob. At unahin natin bigyan ng feeds ng mga manok para hindi sila magtatatalong mga katunying. Patayin muna natin yung ilaw. Kaya na tayo dito. Yung mga manok natin na mga katunying galing sa kulungan doon sa labas, medyo nahiya pa silang ipaghalubilo. Hindi ko alam kung nahihiya sila o binubuli sila ng iba nating manok. Handa ko naman tayo dito sa ating mga pato mga katunying. Hugasan lang natin yung ating mga ginagamit. Excuse. Ayan. Itong isa tubig, itong isa kainan. Lagyan muna natin. Ngayon nalagyan na natin ng tubig mga katunying. Maglalagay na tayo ng pagkain nila. Ay! Saan na yung iba? Wala, sa likod. Dito ka. So yung mga katunying mamaya lalapit din tong mga to para kumain. Pero tayo ay lalabas na dahil gagawa tayo ng ating daily task or ang ating daily target. At yun ay ang maglalagay tayo ng poste para dun sa gagawin nating latayan mga katunying. Yun. Ay, saan? Dahil kailangan na nating lagyan ng latayan ang ating pananim. At magbabawas tayo ng sanga nito mga katunying dahil sobrang dami na ng sanga. Hindi pwede yung maraming sanga mga katunying at hindi siya maganda sa tanim. Bali, tatanggalin natin yung sanga sa baba. Huwag kayong mag-alala mga katunying dahil hindi naman yan mamamatay. Ginagawa natin to para yung nutrients na mapupunta sa mga sanga na to ay mapupunta na lang dito sa sanga sa taas at para mas lalong lumago. Ganito din dito sa kabila, ganon din yung gagawin natin. Babawas tayo ng sanga.
Yun. Para mas lalo siyang lumago mga katunying. At ngayon ay gagawa na tayo ng poste. Ito yung poste natin at gagawa na natin ng 4 na poste yung doon para gagawa tayo ng ganito mga katunying. Ng ganyan. Ganito siya, gagawa tayo ng ganito. Para naman doon sa gundol. At sana bukas mga katunying ay masimulan na natin ang paglilipat ng kamatis. Or sa bukas makalawa dahil kailangan muna natin tapusin yung akyatan bago yung kamatis. Para isahang lipat mga katunying. Kasi syempre kailangan muna natin tapusin yung isang trabaho bago simulan yung panibagong trabaho. Kaya kung ito matatapos natin ngayong postehan, bukas ay maglalagay na tayo ng tayan. Malimanit lang naman ang natayan na kailangan natin mga katunying. Dahil isang ano lang naman to ay 2 piraso lang. At syempre kailangan pa rin natin lagyan ng latayan para kapag nag-grass cutter tayo ay hindi sila madali. 4 na poste lang. Mas kung may oras tayo mamayang hapon mga katunying ay simulan na din natin to agad. Para bukas ay konti na lang yung gagawin natin. Hindi ko natansya yun ah. At ito lang ating mga pangmalakasang poste. Yan. Huwag kayong mag-alala mga katunying kung balog-balugtot yung poste natin. Dahil ang mahalaga ay may poste. Dahil matutuwid naman yan kapag nilagyan na natin ng kaya naman natin habulin ng tali yan mga katunying. Siyempre baka Pinoy ito. Kailangan natin magmadali dahil oras na ng pasok. So ayun mga katunying, ito na yung ating natapos, 4 na poste. Tapos ang mission ngayong araw. At mamayang hapon pag may oras tayo ay lalagyan na natin ng pagpapatungan ng tali mga katunying. Kaya sa ngayon ay oras na ng ating pagpasok. Kaya papasok na tayo mga katunying. At hanggang dito na lamang muna ang update dito sa ating mini garden. Kaya maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta sa akin at sa kay mga nakasama. Mag-ingat po palagi and God bless po. Bye bye.